Sana all. Diba? Yan talagang linis na linis eh. Talagang ano eh, ibabalik, iuurong nila konti kaya tapos ililiko nila banda sa mga Duterte. Ang galing yung mga kupal kayo. Representative Paulo Pulong Duterte Lupit, ayon sa no? kontrobersyal na Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang DPWH USEC na tinutukoy ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tumawag umano sa opisina ni Senate President Tito Soto para magtanong kung anong insertion ang gustong isingit sa 2026 budget. Mula kay Congressman Yap, tila nagsasanga-sanga na ang mga pangalang nadadawit sa mga maanumalyang proyekto. Pero habang humahaba ang listahan ng mga pangalan, ang tanong ng taong bayan, may mananagot kaya sa huli? Ayun, tanong Para dyan. sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Yan talaga yung pinakatanong dyan. Ang tanong dyan, may mananagot kaya? Oh, isa sa pinaka number one natin talagang hanapin kung may mananagot kaya. No, so eto na yung di umano ay kinakalagyan ni Saldico. Oo, hindi pala, ito muna pakinggan natin to kaya agbayani mo, nakakatuwa to. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, Totoo magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang. Uy, ninakaw nyo nung araw at pitos pa lang daw si Agbayani. So ito, mga nasa 40 to 50 years old na to eh. Oo. At nung araw daw, at iisang pangalan lang. So ibig sabihin, is, ano ba yan? Mga Marcos ba yan? Saldico, tukoy na kung nasaan. Grabe ito. At eto, yung issue sa flood control, ibabalik or ililipat na sa mga Duterte. At itong pinakamatindi ngayon, anak ni Senator Marcoleta na si Paulo Marcoleta may matinding pasabog mapatungkol sa mainstream media. So hanggang ngayon, inuubo pa rin tayo. Oo, kasi talagang maulan, alam naman ninyo na maulan-ulan ngayon sa ating bansa, na kung saan na yan, na maamalat ngayon la ating lalamunan at medyo makati-kati. O, ganun talaga ang buhay-buhay. At etong mga etong Malacanang nga daw ay nagpapanik na. O, nagpapanik na dahil parang katulad ngayon ang Peru naman ang sumunod. Ang Peru naman po ang sumunod na nagwelga na naman po ang mga Gen Z doon laban sa mga korap na sa kanilang gobyerno. Kaya etong administrasyon ay nagpapanik. Kasi kung nakaligtas sila nung nakaraan, baka daw maulit at yun nga, kailangan nila ilipat na naman sa mga Duterte yung issue. Grabe, no? Talagang naghahanap talaga, naguhukay talaga sila ng butas para lang para lang ma-divert nila yung issue. Para lang sa mga para maiipit na naman nila ang mga Duterte. At eto nga yun, no, bago ko sa ipakita ho sa inyo. Ito yung pala, nakalimutan ko sabihin na mamaya may sasabihin po ako sa inyo na may mga ay bali-balita lamang. Wala pa ho itong 100% na kasiguraduhan. Pero may mga bali-balita po na may mga may mga kilalang paano ko ba i-divert? Mga magkamali kasi tayo eh. Mahirap na, no? May mga witness or maaaring witness laban kay Marcos Jr., Martin Romualdez at Saldico na ipapatumba. May mga maaaring witness na magpahayag ng totoong nangyari or totoong nakawan na nangyari sa gobyerno natin na itutumba. Ito ay bali-balita lamang at mamaya ikukwento ko sa inyo. So bago ang lahat, dito muna tayo sa picture na ito. Ay, hindi yan, ito. Iyan. Pilipinas mangungutang na naman ng
$800 million sa World Bank para sa emergency at water projects. So kinansila, eto kung halimbawang totoo tong post ni Archlight pala, kung totoo man ho ito, di ba kinansila ang pondo sa flood control? Di ba kinansil na? Tinanggalan na ng budget ang flood control. Ngayon, anong klaseng water project kaya ito? Hindi kaya karugtong na naman ito sa flood control? At magkano yung, hindi ko kayang hindi ko kayang to sa peso. Siguro mas maganda kung i-comment nyo dyan sa comment section kung magkano to sa peso natin. Malamang nasa billion po yan. Yung $800 million na yan, no? So paki-comment po dyan at babasahin natin yan. So maaaring umutang na naman ang Pilipinas. So sa 17 trillion na utang ng Pilipinas, ongoing to 18 million na naman mga dudong. Aba Marcos, pilatina mo ka. Hindi ka na natutong hayop ka. Puro ka na lang utang. Ang solusyon, porket Pilipino ka, solusyon sa problema ng Pilipinas, utang? Kagaguhan mo. Katarantaduhan no? Kapag, ibig sabihin, putay na laki-laki ng pondo ng Pilipinas, tas nawala na. Tas ngayon, uutang ka na naman para sa energy at water project. Ano kaya tong klaseng water projects na to? Mamimigay ka ng jet ski sa mga Pilipino? Ganun ba? Para gawing ng normal ang pagbaha sa Pilipinas? Dahil wala naman talagang saysay yung mga flood control mo? Anong ibig sabihin nitong na to? Biruin mo, laki niya, no? $800 million? Uutangin mo? Ang lupit mo dong. Kakaiba ka, lakay. Oo. Ito po yung post ni Paulo Henry Marcoleta. So, ibaba natin siya ng konti para mabasa ho natin siya, no? Mali tayo. Oops. Ayan, baba natin siya ng konti para lumaki. At ating babasahin yan, ha? Yan. Para lumaki siya. Para lumaki. Tignan mo. Iisip po na naman tayo. Naku. Kayo ang bistado. Naku po, eto na. Bilyonaryo News Channel. Bistado kayo, bistado ang bias nyo. English pala to, kawawa tayo dito. My mother, Edna Marcoleta, is not a co-owner, not a regular inside director, but independent director of Stronghold Insurance. Billionaire News Channel should know that independent director is not the independent. Ay, naduduling tayo dun Ito mahirap sa akin. Pag English, hirap talaga ako magbasa Puta, Congressman Marcoleta, hindi mo pa kasi tinagalog. Oo, dapat kasi tinagalog mo na. Hindi, para masolusyonan natin, syempre. Para masolusyonan natin yan, magagamit tayo ng gagamit tayo ng Google Transgender. Gagamit tayo translator para maintindihan. Bakit ako lang ba hindi nakakaintindi English? Marami din dyan. English translator. Ayan ito gagamit tayo. Bakit apps ito? English. Saan na English? Hype na yung English. English tapos Filipino. Ayan eto eto. Basahin natin. Sumabit guys, Sorry. Eto, basahin natin in Tagalog. Ang aking ina, si Edna Marcoleta, ay hindi isang co-owner, hindi isang regular o inside director, ngunit
isang independent director ng Stronghold Insurance. Dapat malaman ng Billionaire News na ang isang independenteng direktor ay hindi empleyado ng kumpanya. Walang ganong material na relasyon, walang malaking bahagi, walang kamay sa mga aktibidad sa pagbebenta at marketing, walang makabuluhang professional na relasyon sa kumpanya o sa mga stakeholder. Ika ni Congressman Marcoleta. So iangat natin yan. Kunwari, diba? Kunwari, binabasa natin yung dong English na kahit ang binabasa natin ay etong nasa cellphone kasi Tagalog. O kunwari, matalino ako eh. Diba? Salamin pa nga ako eh. Eto So ano ang nabisto nyo? Na walang direktang koneksyon ng aking ina at ang transaksyon na ginawa ng Stronghold ng mga kumpanya ng Diskaya. Baluktot na naman ang istorya nyo. Ang dami nyo na namang malilin lang nitong kung hindi sila magsusuri ng mabuti. Gaano na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Grabe, no? So ayan po yung pahayag ni Congressman Paulo Henry Marcoleta mapatungkol ho dito sa mga bias na mainstream media. Kaya nga hanggang ngayon pinaglalaban mo namin ng mga vlogger na hindi ang mga vlogger ang ang fake news. Kadalasan ang mainstream media. 'Di ba? Minsan nga yung fake news sinasakyan pa nila. Ayun yung masakit diyan. Tangina, nag-fake news na nga yung mainstream media. Sinakyan pa nila. Nag-fake news na nga yung nagsalita, yung in-interview nila, sinasakyan pa nila. Ganun kalupit yung mga hayop na yan. 'Di ba? Kaya nga tama yung sinabi, tama tong pahayag ni ni Congressman Paulo Marcoleta na ganito na po ba kababa ang standard ng journalism na mas sa totoo lang, hindi sa pagmamebang ako. Hindi ako, sige sabihin ko nang hindi ako, pero medyo malapit na. Mas di hamak talo pa namin ng mga journalist eh. Kasi kami, biruin niya, kami kahit nasa peligro, totoo yan, ang Banateros Brothers ay nasa peligro po kami. Hindi lang ho namin masyado yung ini-ere. Hindi namin masyadong sinasabi sa inyo dahil lang ang gusto namin makapaghatid ng balita at ayaw namin kayo maapektuhan na parang mapanghinaan ng loob or mag-alala kayo sa amin. Pero kami talaga nasa peligro ang mga buhay namin dahil hindi po basta-basta yung mga binabanata namin. Saldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., sang ka pa, di ba? Sa amin ka na. Ay, sorry. joke lang. Masyado seryoso eh. Diba? Hindi lang namin masyadong kinukwento ho yun, pero totoo po yun. No? Kaya nga, etong mga ibang mainstream media, talagang wala na to. Oo, talagang tinatawag ito yung mga lehitimong bayaran, mga kontrolado. Kasi takot sila eh. Ayaw nilang magaya sa SMNI. Totoo po yan. Ang SMNI po, sa totoo nga lang, lahat po ng nangyayari ngayon, talagang ang nakakabwisit lang talaga. Ang ginawa nilang sample, si Pastor at ang SMNI. Para makontrol ni Marcos Jr. ang mainstream media, pinakita niya sa ibang mainstream media na kayang-kaya niyang tawag dito ipa-blackout or tawag dito ipasarado ang isang network sa pamamagitan ng kapangyarihan niya. Anong ginawa sa SMNI? 'Di ba? Tinanggalan ng prangkisa. So yun eh. Ayun yung nakikita ng ibang mga media ngayon na kaya natatakot sila kay Marcos Jr.
Kaya sobrang takot sila kay Marcos Jr. na ayaw nilang matulad sa SMNI. Kaso magkakaiba kasi ang prinsipyo ng mga may-ari ng mga network or tinatawag na owner or CEO or ano pa ang tawag dyan sa mga, kasi alam naman natin ang SMNI. Pag sanabing SMNI, Pastor Apollo Kibuloy agad ang papasok sa isip mo. Pero magkakaiba sila ng prinsipyo. Yun yung kinaganda sa SMNI. Na kahit tinanggalan sila ng prangkisa, ginipit si Pastor, 'di ba? Na binalahura, binastos ang kanilang religion compound, tuloy pa rin sa pagbabalita at hindi nagpapatinag sa anumang pananakot at panggigipit ng Administrasyong Marcos. Yun yung pinagkaiba. Kaya nga, ang talagang pinagkakatiwalaan na lang po ngayon ng taong bayan ay ang SMNI. Dahil ang SMNI talaga, kahit kakampi ka pa, kahit ikaw ay kaalyado ng Duterte, basta gumawa ka ng mali at pagnanakaw na labag, unang-una sa paningin ng Panginoon Diyos at labag sa batas ng Pilipinas, ibabalita at ibabalita kanila. Ganun dapat ang ngayon, ang ibang mainstream media. Kaso iilan na lang Iilan na lang nakikita natin ngayon 'Di ba? Sabihin mo niya ng dalawa o isa. Sabihin na natin dalawa o isa na network sa Pilipinas na lang ang tunay na nagbabalita. 'Di ba? So ganun kalala. Kaya nga ito, ngayon hindi na mismo kami ang nagpatunay na fake news ang ibang mainstream media, kundi pati na rin ng ibang tao. Ito, alam naman na natin kasi ganito nangyayari. Kapag ikaw ay nabibisto ng Administrasyong Marcos na ikaw ay tinik sa kanilang lalamunan, talagang gagawang ka ng katarantaduhan. Alam naman natin na si Paulo Henry Marcoleta ay isa yan sa mga kume-question mapatungkol sa pagkidnap kay Pangulong Duterte, sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, at isa rin niya sa mga nagtatanggol sa mga Duterte na ginigipit siya ngayon at ginagamit pa. Masaklap dito, okay na sana gipitin ko, wag lang idama yung pamilya mo, wag lang idama yung magulang mo. Dito lumalabas magulang ho or asawa ni Senator Marcoleta ang dinadamay nila, diba? So yun ang masakit dyan, na sana hindi naman sana ganyan. So ganyan ganyan. Ngayon mga tansu vlogger nyo, ngayon yung patunayan na wala. Hindi kasi ito, bilyonaryo. Bali-balita natin, di ba? Pagmamayari yan ni Martin Romualdez. Ewan ko lang kung totoo yun. Hindi naman siguro masama magtanong. Di ba? Di ba? Hindi naman siguro masama magtanong na pagmamayari ni Martin Romualdez yung Bilyonaryo News Channel. Mali natin, yun yung parang mga nila, mga chabi-chabi. Oo, mga chabi-chabi. Yung mga sabi-sabi nila, ha. Hindi natin tukoy 100% kung ngayon nga. So, yan po yung sinabi ng anak ni Senador Marcoleta. Samantalang ito, dito na agad tayo. Dito tayo sa isang na naman na maaaring idikit sa mga Duterte na issue. So pasok. Hindi na rin bago sa kontrobersya si Benguet Congressman Eric Yap. Nasita na rin ang mambabatas noong Duterte administration. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Diba AXIS Party List, kitulpo yan? Diba sa mga tulpo yan? Kung hindi ako nagkakamali ako yung nagtatanong lamang. 6 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Dawit na rin sa flood control scandal si Benguet Congressman Eric Yap. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na napatapat kay Yap ang spotlight ng kontrobersya. Noong 2020, nasa listahan si Yap ng mga mambabatas na flinag ng Presidential Anti-Corruption Commission. Noong panahon na iyon, si Yap ay party list representative sa ilalim ng ACT-CIS at naging caretaker ng Lone District ng Benguet.
Sa isang speech ni former President Rodrigo Duterte, isiniwalat nito ang umano'y racket ni Yap. Congressman Eric Yap, CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Ayon So ibig sabihin si Pangulong Duterte pala ang bumisto dito kay Yap na to. So bakit ngayon inilalabas ng ibang mainstream media na parang kakalad ka rin si Pulong Duterte dito sa issue ni Yap? Kasi itong si Yap ay involved sa flood control scam din. At ito ay bali-balita na ito nga yung issue na yon ay biglang may sumagi sa, alam nyo, napanaginipan ko to nung isang araw na gagamitin si Yap laban sa mga Duterte. Nako po, mahirap yan. Mahirap tong mangyayari ngayon, no? Kasi pwede rin kasi mangyari kahit panaginip lamang, di ba? So tuloy natin. kay dating PACC Commissioner Greco Belhica, tumawag pa raw si Yap sa ahensya para itigil ang pag-iimbestiga sa sinibak na district engineer ng Benguet na si Lorena Ricardo. Makikita sa video na ito na nakikipagtransaksyon si Ricardo para mabigyan siya ng 10 million pesos o 10% ng isang road project sa Ifugao noon. Gaya ng pagtanggi ni Yap noon, mariin din itong pinabulaanan ng mga alegasyon sa kanya ngayon. Handa raw harapin ni Yap si Guteza at patotohanang wala siyang kinalaman sa mga maletang idinedeliver umano kina ako Bicol Party List Representative Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. From 2020 to 2022, naging Appropriations Committee Chair si Yap sa panahon ni FPRRD. Sa mga panahong ito rin, nakakubra umano ng 51 billion pesos si Davao City. Diba? Talagang list na list eh. Talagang ibabalik, iuurong nila konti kaya tapos ililiko nila banda sa mga Duterte. Ang galing yung mga kupal kayo. Representative Paulo Pulong Duterte ayon sa kontrobersyal na Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Si Cabral ang DPWH USEC na tinutukoy ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na tumawag umano sa opisina ni Senate President Tito Soto para magtanong kung anong insertion ang gustong isingit sa 2026 budget. Mula kay Congressman Yap, tila nagsasanga-sanga na ang mga pangalang nadadawit sa mga maanumalyang proyekto. Pero habang humahaba ang listahan ng mga pangalan, ang tanong ng taong bayan, may mananagot kaya sa huli? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Yan talaga yung pinakatanong dyan. Ang tanong dyan, may mananagot kaya? Isa sa pinaka number one natin talagang hanapin kung may mananagot kaya. No, so eto na yung di umano ay kinakalagyan ni Saldico. Hindi pala, ito muna pakinggan natin to kaya agbayani mo, nakakatuwa to. Titus pa lang kami nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, may kanilang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang. Ninakaw nyo nung araw. At pitos pa lang daw si Agbayani. So ito, mga nasa 40 to 50 years old na to eh. At nung araw daw. At iisang pangalan lang. So ibig sabihin, mga Marcos ba yan? Sir Bayani, alam niyo, isa sa mga idolo ko to na paulit-ulit kong pinapanood at minsan ginagaya-gaya ko din sa mga comedy vlog ko noon. Ang style ni Bayani Agbayani. Sa mga dyan, follow niyo yung Facebook page natin para maiwas-iwas yung stress nyo. Minsan gumagawa kami ng mga comedy video ni Boss Dada at syempre ni Sir Jack. So panoorin nyo na at pakishare na rin. Jay Guevara, andyan sa description ng link, panoorin, tignan nyo dyan, i-follow nyo ako. Ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo. Marcos ba yan? Marcos ba yan, Sir Bayani? Video pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga ganid
swapang, makakapal ang muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hatol. Utang, ang ganda nun. Di, alam niyo ako, kahit ako, payag ako dun, bitay. Oo, sa sa publiko, ibibitay sila yung ginagawa sa ibang bansa, di ba? Yun sa ibinibitay sa mga stoplight. Ganun dapat ang gawin sa mga politikong mapapatunayang nakurap. Anak ng teteng kasi ang nangyayari ngayon, yung matanda nagnakaw ng isang piling na saging na kulong. Yung lalaki nagnakaw ng kalahating kaban na bigas kasi wala silang pangsahing na kulong. Yung lalaki na yun nga, hindi nga nakaw yun, parang nadampot niya lang yung kamote na yun, nakakulong. Yung pagnanakaw, hindi natin tinotolerate na magandang gawain yan, pero masama po rin. Balibalik ta rin yung man ng mundo, masama po yan. Pero yung mga kababayan natin, yung mga kababayan natin na napakaliit na bagay na nagawang kasalanan, nakakulong. Pero yung mga hayop na mga politiko, lalong-lalo na si Martin Romualdez at Saldico, ng mga putang inang yan, hanggang ngayon malaya pa rin at palipad-lipad lang sa himpapawid. Diba? Palipad-lipad lang sa himpapawid, sarap buhay. Samantalang yung mga kababayan natin sa probinsya, wasak ang bahay sa bagyo, hindi nila alam kung paano sila magsisimula, hindi nila malaman kung paano nila sisimulan ulit yung buhay nila, saan sila kukuha ng materialis para maipatayo ulit yung bahay nila dahil alam nila na ang administrasyong Marcos ay bibigyan lamang sila ng 3 2x2 at 3 plywood. Diba? Yun yung masakit dyan eh. Pag-usapang tulong sa mga kababayan natin, tinitipid. Pero pag-usapang nakawan, utangin na bilyon-bilyon. Hindi lang bilyon, trilyon. Tapos hindi sila napapanagot. Tama. Kaya ako sangayon ako dyan sa bitay na yan. Kung maaari nga lang eh. 'Di ba? Kapag napauwi si Saldico, kapag natapos ang termino ni Marcos Jr., mapatunayan nakasabwat siya dito sa flood control, scam, sa flood control scam na to, yung 3 na yan, si Marcos Jr., Martin Romualdez, Saldico at iba pang mga congressman, dapat, at iba pang mga politiko, kahit senador, kung sino man sa mga senador ang mapatunayan na involved sa korupsyon, kahit pa partido yan ng mga Duterte, pero ako naniniwala ko 101% wala sa mga partido ng mga Duterte na kasabwat dyan sa flood control na yan, dapat talaga ibitay. Pabor na pabor ako dun, bitay po talaga. No? Kaya tama tong sinasabi ni Bayani Agbayani. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, silya elektrika. Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw niyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin niyo po ngayon yan. Para pong awa niyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal niyo na pong ginagawa ito eh. Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay niyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw niyo nung araw. At kung mapapansin niyo, iisa lang ang apelido niyo. Lolo niyo, tatay niyo, kapatid niyo, pinsan niyo, kayo ang nagnanakaw, lalo hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha niyo. Uy, grabe, no? Palakpakan natin. Agbayani. Nakita ko to doon sa Mindiola. Hindi ko lang alam kung ano to ha, pero tama naman, kahit naman siya ay dilawan or pinklawan, may punto, may siya, may point yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi niya, kahit ako paburo ako doon. Naibitay ang mga kawatan sa gobyerno. No, yan talaga kasi alam nyo, ang ugali ng mga Pilipino, kagaya na sinabi ni Pangulong Duterte noon, pag hindi mo sinampulan ang mga Pilipino, hindi makikinig yung mga lokong yan.
Mga Pilipinong korap ha, ang ibig ko sabihin na. Hindi mag-aano yan. Hindi tawag dito, hindi makikinig sa iyan. Hindi maniniwala sa iyan. Pero kapag sinampulan mo yan, katulad niyan, sinampulan ni Pangulong Duterte, yung mga paloko-loko. Diba? Ano nangyari? Nagsitinuan. Drug lord, naglayasan. Yung mga masasamang mga bituka dyan, nagsitinuan. Yung mga halos sa ipangsasaing na lang sa pamilya niya, pinangbibili pa ng pulburon. Tumino. Ganon lang. Diba? So talagang kailangan sample. Kailangan na talagang patikimin etong mga etong mga politiko na to para magsitinuan. Samantalang eto ng saan na yung lumalabas yung mukha ko dito. Samantalang eto na nga po. Di ba pangit yung ko? Parang medyo ang ganda kasi ng salamin ko eh. Ang gwapo ko tingnan, gwapong-gwapo ako sa sarili ko dito ngayon. Tirahan ni Representative Saldico sa Paris, France, tukoy na ayon sa bilyonaryo. Say, panoorin natin. Natunton ng Billionaire News Channel ang sinasabing nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Paris, France. Ang detalye sa exclusive Agenda Weekend Report ng ating Europe correspondent Dick Villanueva. O saan? Mula sa Hague, bumiyahe sa Paris si Atty. Trixie Cruz Angeles, bunsod na rin ang imbitasyon ng kanyang mga followers. Mainit naman siyang sinalubong ng mga kababayan na karamihan ay Duterte supporter. Dito natanong ang dating opisyal tungkol sa talamak na korupsyon sa Pilipinas at pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor to the Independent Commission for Infrastructure. So, biglang nagpa-imbestiga ngayon si Presidente. Supposedly, after may kinonduct sila na inspection. So, biglang nagpaaral si PBBM na grupo ng mga abogado niya kung mayroong conflict of interest si Mayor Magalong. So, ibig sabihin, pinaiimbestigahan ni BBM yung investigador niya. So, nakaka-insulto na yun kasi in-appoint na niya tapos pinagdududahan siya kung may... So ganoon pala yung nangyari. So in-appoint ni Marcos Jr. si Magalong tapos pinagdududahan siya. Attorney Trixie, sakit po yan ng mga adik. Ay, sorry. Sorry po sorry Di kasi pag syempre wala kang tulog, wala kang kain, tas puro ka ganon. Talagang magiging tamang hinala ka niyan. Kaya ganon, Atty. Tisha, pinaghinalaan pala. Si Marcos Jr. pala naghinala kay Magalong. Alam na this. Sa nangyaring welfare visit kay FRRD sa ICC Detention Center ng Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands. Standard yung welfare check. Ginagawa talaga yan ng DFA. Ganun pala yun. Okay. The DMV, yung Department of Migrant Workers. Depende kung sino yung nakadetain. Pero kailangan coordinated yan with the lawyer. Lalong-lalo na kasi yung Philippine government, halos yun na yung prosecutor. Tumutulong sila sa prosecution. Ibig sabihin, kalaban yun. So, hindi pwedeng i-interview yung akusado ng kalaban. Lalo na wala yung lawyer. Tama. So, kahit sabihin pang welfare check, sabi ni Attorney Kaufman, baka nag-gather lang sila ng intel kasi meron silang application for dismissal. Tungkol naman sa interim release ni FRRD, Hinihiling kasi si interim release. Yes po. So subject to conditions. Mag-impose ang ICC ng sarili nilang conditions, tinanggap na yun. Tapos yung isang requirement is may tumanggap na host country. So tumanggap na daw yun. Dati sinasabi nga ni Inday, several countries interesado, pero hindi nila binabanggit talaga which one. Yes. Kasi pwede may danger na mag-intervene yung Philippine government para hindi siya makapunta doon.
Samantala, tukoy na ang di umano'y nabiling bahay ni Ako Bicol Party List Congressman Zaldico sa Paris. Ay, puta. Ayon sa ating source, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montan sa 8th District ng Paris. Hindi gaanong makita ang buong harap ng building dahil under renovation ng ground Sino floor sabi nito? na butik ng Sino nagsabi ito? Kasi kung bilyonaryo ang nagsabi nito, pwedeng parang nililihis lang tayo. Pero kung si Atty. Chris, si Atty. Trixie ang nagsabi, may katotohanan to. Pakinggan natin, sino nagsabi? isang kilalang brand. Ang nasabing avenue ay kilalang pasyalan ng mga turista dahil sa mga sikat na brands. Dito nakatira ang mga kilala at mayayamang personalidad tulad ng royal family, politician at celebrities. Nasa tapat din ng 31 Avenue Montan ang butik ng world's most valuable luxury brand. Nasa dulo ng Avenue Montan ay ang panoramic view ng iconic Eiffel Tower na isang kanto lang ang pagitan sa Avenue George V na matatagpuan naman ang luxurious 4-star hotel na madalas tuluyan din ng pamilya ni Zaldico at ang kanyang mga bisita. Malupit, no? Tom. O hindi po, tingnan niyo yung tatak, oh. Bulgari. Tanginang yaman talaga. Hotel pa lang sa ibang bansa. Bilyon na. Ha? Milyon, daang milyon na po ang halaga. Hindi ho biro dyan. Pumunta dyan, tingnan yung tatak niya, no? Bulgari. Isa sa mga utang. Iba talaga pag bilyonaryo ka sa pera ng taong bayan, eh, no? Wala pang linaw kung nasa Paris si Zaldico. Matapos lumutang ng isang flight detail na siya ay nasa Spain kasama ang kanyang pamilya. Una na rin naglabas ng pahayag si Kun nitong nakaraang linggo na handa siyang umuwi para harapin ang mga ibinibintang na uwi ka na, putangin na nga, tagal mo. Uwi na. sa kanya. Para sa Agenda Week, So walang nagsabi. So ito ay ayon mismo sa Billionaire News. Naku, wag natin paniwalaan yan. Diba, sabi ni Paul ni ano nga, diba? Wag natin masyadong paniwalaan yan, ha? Hindi ko sinasabing fake news ang bilyonaryo, pero wag natin masyadong paniwalaan. Paalala lang po. Isa sa mga owner dyan, si Martin Romualdez. Pwedeng ilihis tayo. Pwedeng kunwari nasa Paris si yung pala nasa Netherlands. O kaya nasa Canada. O kaya nasa Minnesota. Diba? Pwedeng ganung mangyari. Hindi ko sinasabing fake news ang Billionaire News. Pero pwede kasing ilihis lang tayo or iliko tayo kung sino man talaga. Ngayon, kapag si Atty. Trixie or kung iba man ang nagsabi niyan, paniwalaan natin. Lalo-lalo na kung Duterte vloggers. Hindi yung mga Duterte vloggers na chismoso. Chismosa dyan sa tabi-tabi. Na nagpapanggap lang na mga Duterte supporters. Pero ang mission naghahanap lang ng balita para lang mai-report doon sa Malacanang. Oo, alam nyo, ito kukwento ko lang sa inyo saglitan lamang. May isang vlogger na babae na kilala bilang isang Duterte supporters kuno na dating Marcos supporters. Ngayon, binabayaran siya para lang maging lookout. Makakuha ng impormasyon, makakuha ng makakuha ng impormasyon, halimbawa sa mga Duterte, anong kilos ng mga Duterte, nasa ng mga Duterte, ano ang gagawin ng mga Duterte, at sino ang mga kakampi ng mga Duterte, sino ang kaaway ng mga Duterte, ganun. Uy, mali na pindot ko. Ganun ang ginagawa ng babae na yun. Kaya sabi ko sa inyo paulit-ulit, namin kayo pinapaalalahanan ng mga banateros na wag kayong basta-basta magtitiwala. No, obserbahan nyo po. Kahit kami, walang problema, obserbahan nyo kami. Pero alam naman namin na subok nyo na kami, no? Tadtad na nga ng kaso si Bay. Tangina, kung bata kami ng administrasyong Marcos, di sana wala kaming mga kaso. Yung Boss Dada, kawawa na, nangingitim na sa tadtad ng kaso. Punta na damay ba si Boss Dada? Pag na po na di Boss Dada, putang ito, gagong to Kupal ka talaga. So ito, panoorin naman natin tong pangalawang balita. Ito, Mayor Vico Soto maaaring pumalit kay Magalong. Ngayong nalagasan ng ICI ng isang miyembro, matunog na papalit kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sino? Si Pasig City Mayor Vico Soto. Naku po. Narito ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio.
Sunod ng pagdidikit Anong kakalabasan nito? Mayor Benjamin Magalong bilang ICI Special Advisor. Nagpahayag ng suporta ang mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance kay Magalong. Huwaran daw ang integridad at tapang ni Magalong sa pamumuno. Nangunguna sa pagsuporta rito si Pasig Mayor Vico Soto na isa rin sa mga alkaldeng nagsiwala sa umano'y katiwalian sa flood control projects na hawak ng pamilyang Diskaya. Naging mahigpit na katunggali noon ni Soto sa mayoralty race sa Pasig ang mga Diskaya. Tinanong ng Billionaire News Channel si Soto kung tatanggapin niya ang binakanting pwesto ni Magalong sakaling ialok sa kanya ito. Sagot niya, Release na po kami ng statement. nakapanayam ng media si Vico Soto sa lagdaan ng lokal na pamahalaan ng Pasig at Prime Hospital and Medical Center, sabay sa pagpapasinaya ng bagong ospital sa barangay Pinagbuhatan. Pinasalamatan ni Soto ang mga founder at kapwa Pasigueño nito na nagtatrabaho sa nasabing ospital. May pahaging din si Vico tungkol sa Blue Ribbon na nakasuot sa kamay ng Coral members. Mga kumanta kanina, nasan po sila? Andito. Ayan. May tanong lang po ako sa inyo. Ano po yung nakatali sa ano ninyo? May blue, gusto nyo mapatawag sa Blue Ribbon? Mas okay na po yung Blue Ribbon. Yung sa kalaban namin noong eleksyon, mas nakakatuwa. Pula yung sa kanila, Red Ribbon. Panibagong pasaring sa kalaban na inilampaso noong eleksyon na si Ay, Sara. naku po sa mga... Eto hindi po ako haters. Lalong-lalo na ni Mayor Vico Soto. Isa yan sa mga pinapangarap ko na maaaring makatungtong sa mas mataas pa ng posisyon sa gobyerno at mas mapapakinabangan ng bansang Pilipinas. Kaso Mayor Vico Soto, kung ganyan ka ng ganyan, talagang kasi hindi siya dapat ka na, Mayor Vico Soto, laylo ka na dun. Ka na dapat, lumayo ka na dapat sa tawag dito, lumayo ka na dapat sa pasaring, kasi tapos na yung eleksyon, panalo ka na eh. Diba? Hindi ko kailangan kampihan yung mga Diskaya. Mas pipiliin ko pa rin si Mayor Vico Soto. Alam natin kung gaano kagaling na mayor yan. Ang punto ko kasi dito, na paghahalataan na hanggang ngayon hindi pa rin makamove on etong si Mayor Vico Soto sa panggagago sa kanya ng mga Diskaya. Eto, bibilangan lang naman payo bilang magiging botante mo sa darating na... Pero kung sa presidente, wag muna ha. Sa darating na pagtakbo mo bilang senador, balang araw, magiging botante mo, kung 101% boboto kita, tigilan mo yung ganyan. Nakakasira lang po ng imahe nyo. Wag yung mga ratings, huwag tayong paniwala dyan. Kiko Pangilinan ba Makino ka? Wala sa ratings, nanalo, putangin eh. Diba? Huwag tayo basta maniniwala doon, no? Yun lang, no? Ang akin lang wag ka na magparinig na yung dati nga. Parang hindi pa kasi siya nakaka-move on. Pangit yung ganyan karakas ng isang ang ganda-ganda ng pangalan nyo, Mayor Vico Soto. Wag na ho kayo maganyan. Diskaya. Una ring ibinulgar ni Soto ang ugnay ng mga Diskaya sa maanumalyang mga deal sa COMELEC at kontrata sa ilang proyekto sa Pasig. Samantala, sa kanyang vlog, nilinaw ni Presidential Eto na naman to. Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro kung bakit hindi pwedeng maging investigador ng Independent Commission for Akala ko ba, Attorney Claire, iba yung sa vlog mo, iba din yung sa Malacanang na sinasabi mo. Ba't ka nagkokomento sa vlog mo ayon sa Malacanang? Gago ka ba? O sadyang gago ka lang? Ha? Infrastructure, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Bakit hindi siya pwede maging investigator? Bakit nga ba? Kasi magdodoble po siya ng trabaho. Magdodoble siya ng trabaho. So kung kapag si Mayor Vico ang ilagay nyo dyan, hindi walang pinagkaiba, tanga. Oplak. Turingang babae, bobo. Turingan na babae, naturingan attorney, boplak. Halimbawa, si Mayor Vico ilagay. Ibig sabihin, bawal din yun. Diba? Bawal din yun eh. Pareha silang mayor eh. Tolonggis. Di talaga nag-iisip tong babaeng to.
at yun po ay conflict sa Constitution. Tandaan niyo yung sinabi niya. Sa local Tandaan natin yan, government sige. Sa kabila ng pagbibitiw ni Magalong, patuloy ang matatag na paninindigan ng alkalde para sa katotohanan at katarungan sa loob man o sa labas ng ICI. Yan palakpakan natin, Mayor Magalong. Hindi, alam nyo, Mayor Magalong, wag ko kayong magtitiwala dyan sa kaharap nyo. Yung kaharap nyo dyan sa video. Unang-una ko kasi gagawin kayong puppet niyan. Pangalawa, sisirain ng pangalan nyo niyan. Pangatlo, walang patutunguhan yung investigasyon na yan. Totoo po yan, walang patutunguhan yan. Kasi tangina lantaran na eh. Obvious na pinsan ni Marcos Jr. ang number 1 mastermind na pasimuno sa issue ng flood control. Tapos nagtatanga-tangahan siya, may pa-imbestiga pa siya. Tanga ba siya? Yung presidente ka, tanga ka? Sorry po sa President Bongbong Marcos, pasensya na. Pero pinsan nyo kasi, ang dami na nagsasabi, ang dami nagtuturo, ba't hindi mo ma-real talk? Sasabi mo hindi kasi natural na sa amin mapagbintangan. Putangin na, hindi katwiran yung presidente ka. Hindi ganun yun. No? Na parang porket tawag dito, porket pinsan mo parang absuelto na, hindi mo siya paano. Ganun, tanga eh. Una-una, speaker. Halimbawa, pinapatawag niyo si Saldico, di ba? Paano magagawa ni Saldico na magnakaw ng pera ng taong bayan na hindi nalalaman ng House Speaker, na hindi man lang natunugan ng presidente? Kaya nga paulit-ulit naming sinasabi na ang issue ng flood control ay parang katawan ng ahas. Ang ulo niyan, Malacanang at congressman. Ang gitna niyan, DPWH. At ang buntot, yung mga kontraktor na lamang. Yan ang totoo dyan. Tapos pinsan mo, absuelto. Ganun-ganun lang yun. Putang ina. Wag na. Kaya nga, Mayor Magalong, ako yung nagpapasalamat na wala ka na dyan sa hanay ni Marcos Jr. Kasi sisirain lang ang pangalan mo niyan. Totoo yan. Lalo't alam niya, Duterte, mas loyal ka kay Duterte kaysa sa kanya. Naku po, paktay ka dyan. Oo. So yun nga, ikukwento ko na nga sa inyo. Ito ay isa lamang balita at hindi 100% na totoo. Na sana rin naman wag sana mangyari. Kasi nga, sa sobrang panic na ng iba dito sa issue ng flood control, nagkakandara pa na po sila na wag silang madamay or wag silang maituro ng mga sangkot or maaaring maging witness dito sa flood control issue. At ayun na nga, pinakamasakit ay may mangyayaring tumbahan, may mangyayaring pagpatay, may mangyayaring mga talagang dahas na maaaring ikakasawi ng iba dito sa issue ng flood control, para lang wag lumabas ang kanilang mga pangalan at wag din silang madamay sa issue ng flood control. Yun po yung yan, para hindi ho kayo So siguro kung mga dumating yung mga ilang balita sa susunod na mga araw at ganyan ang mga malaman natin, alam na. At least ako ay di ko alam kung 100% na totoo to, pero ako, sana hindi totoo to. At sana ito ay sabi-sabi lamang. Kasi alam na natin panahon ngayon mahirap na rin, diba? So siguro, mas doble ingat at doon sa mga magsisiwalat ng kaya nga nagiging anuhan ng mga netizen yung retired Marine na talagang sobrang tapang na inilahad niya at tinilahad niya yung nakawan ni Saldico at Martin Romualdez na isa sa mga nagbibitbit ng pera. Talagang isa sa mga witness. So nakalimutan ko lang yung pangalan, i-comment nyo na lang dyan. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo
sa sa mga napag-usapan natin. Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. The next performance will start momentarily.